Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Huwebes po ngayon. Masayang Huwebes sa inyo lahat. Masayang Huwebes. Nelson? Masayang Huwebes, Jen, at masayang Huwebes sa lahat ng ating kababayan, lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Dahil alam naman namin, hindi ho parehong oras natin eh. Yung iba yung madaling araw, yung iba yung hating gabi. Pero kahit ganun ay patuloy na nakasubaybay at nakikibalita dito po sa Saganang Mamamayan. At sapagkat Huwebes, kasama natin ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, masayang Huwebes. Masayang Huwebes po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ay, naku, lalong magiging masaya at masagana ang ating mamamayan. Kuya Benny, Kuya Nelson, kung wala ng systems loss, kung sabihin kung aalisin na sa binabayaran natin ang systems loss. Isang malaking gaan Oh, sa buhay ng tao na mabawasan yung dagdag pasakit sa iyo yung systems loss na yan. kaya nga ang bungad natin masayang hapon at saka masaganang hapon. Yun. Kaya makakadagdag yan sa saya natin at sa gana ng hapon natin kung, sabi ng Pangulong Bongbong, we demand, hindi lang basta request kundi dinidemand niya sa lahat ng mga mambabatas. Kaya ang mga mambabatas naman natin, kasama ang ilan pang panauhin sa loob ng plenary hall ng Kamara, abay masigabong palakpakan. Pero Pinakamahabang palakpakan yun, Kuya Benny. Kuya before Nelson. anything else, ipaliwanag muna natin, ano ba yung systems loss na yan? Yan yung mga ninakaw, Oho. mga nawala dahil nag-leak yung kuryente. So, dalawa daw, sabi ni Nelson, kapaliwanag mo kahapon, di ba? May technical at non-technical. Dalawang Yes. klase pa lang systems loss. Yung technical, gusto mo may magpaliwanag na nandyan sa negosyo na yan. Para hindi na tayo maghula. Ayan, para ano yung paliwanag ba niyan? May paliwanag. Sige. Kilala mo kung sino to? Sino? Si Manny Manuel B. Pangilinan. Ayun. Sige, nung MVP. Si MVP. Siya mismo may paliwanag. Paano ba nagkakaroon ng systems loss? Ang sabi niya, any operation that involves transmission from point A to point B Okay. will involve some losses. That's just the way it is. So, may singaw yung kuryenteng dumadaloy sa kuryente. Oo, kahit ano daw yun. Ayun ang example Oo, ngayon. natin kahapon, tubig di ba? Nagdala ka ng isang timbang tubig from point A, pagdating mo sa point B, bawas na yun dahil May lumigwak, may lumigwak. tumako. no? Ganon din yung kuryente dahil dumaan sa wire, may naiwan na electricity doon sa mga kabling malalaki. So, yun ay, ano yan, Ngayon, technical. kailangan pasanin na ng taong bayan yun. Sandali lang. Ganun ba yun? Tinatanong mo muna kung ano Hindi, yung systems mainit na loss, ulo ko eh. Sandali lang, cool ka lang. Tinatanong mo pa lang yung ako ano systems Ano loss. ba yung system? So, Eto pa. So, yun ang technical. Eto pa. Yun yung any operation eh. Okay. Pagdating naman daw sa kuryente, eto ang kanyang paliwanag. Oh. When you push electricity through the copper wires, there will be a resistance. May resistance. So, Nilagyan mo ng kuryente, Oo. so may resistance. Okay. The longer the lines are, the higher the losses will be. Alam ba, kung gaano kalayo yung bahay mo, wala dun sa source ng kuryente, ang dami nga namang wire na may iwanan Siyempre, ng kuryente, yun yung isa sa systems loss. Okay. Kaya ang kanyang conclusion, it is not a question of inefficiency, it's just the way it is. There's a cost to it. So the real question is, eto na ang malaking pinagtatalunan ngayon. Ang malaking tanong daw po ay, Who bears the cost? who? Bears the cost. Sino yung papasan? Oo. At sino yung magiging kumbaga magiging sakripisyo para sa bayad na yan. Sino magbabayad? Sino magbabayad? Nung nawawala na yun, di ba? Well, as simple as this, no? Sa isang negosyo, natural, talagang merong systems loss. Napakaraming negosyo eh. Oo. May systems loss eh. Totoo. Gaya nung paggawa mo ng tinapay. Hindi naman yung pag binuo mo yung arena, yung minasa, lahat yun, mabubuo Ay, tinapay. totoo May naman, tatapong ka rin. May maiiwan sa lamesa. May maiiwan sa lamesa. At saka yung mga natatapon niya. Yes, pero sa tubo, covered siya.
Siningil mo sa Siningil mo. singil mo. Ay, pero halimbawa, iba naman yan dun sa gumawa ka ng mga tinapay, di ba? Oh. Eh, yung isa mong panadero, nakakuha. Yes. Tago ng tago. Kinain na kinain. Ay, hindi mo naman pwede singil yun. Bakit may sisingil sa amin? So, linawin nila rito yung systems loss na nakaw, yung mga jumper. Yan. Okay? Yung mga Pilferage. pilferage. Oho. Kasama rin sa systems loss nyo, bakit ang consumer na nagbabayad ng tama ang magsasuffer nito? Bakit hindi nyo paigtingin ang inyong seguridad para maiwasan itong systems loss na ito? Oho. No? Well, naunawaan din naman natin, oo nga, napakalaki. Tens of billions, ang sabi niya, no? Sabi niya, oo. Napakalaki. Naunawaan po natin yon. Pero siguro, mas maunawaan natin, siguro, ilagay natin sa gobyerno. No? Ang gobyerno nagsabi, tanggalin na yung systems loss na yan. Pero bilang kapalit, tutulungan namin ang mga electric company na pangalagaan yung kanilang kumpanya. Yung mga magnanakaw niyan, paghuhulihin namin yan. Parurusahan yan. Parurusahan Mga namin jumper na yan. Mga jumper na yan. Diyan ako may duda. Yan. Ano sabi? Anong gagawin? Huhulihin. Dadakpin daw. Sinong huhulihin? Yung mga nagnanakaw ng Naku po. kurente, nagnanakaw ng kung ano-ano. Ulitin mo ka, sinong hulihin? Yung mga nagnanakaw ng kuryente. Mga nagnanakaw, hulihin? Baka yung nagtuturo. Nagnanakaw, hulihin. Oo nga. Hindi ba? Yan na nga pala uso Ano ngayon. bang bago ngayon? Yan na uso. Pero ito, Kapag ka nagturo ka na magnanakaw, huli ka. kaya ikukulong. Mabigat ang laban pala ngayon. Pero seryoso, ha? Oo. Ito ang kanya pampaliwanag. Kung bakit tinatanong niya yon, Jen. Okay. Eh, siguro sa unang tingin mo nga naman ay, nga, no, bakit mo tatanungin yan? Sa'yo, negosyo nyo yan, di ba? Ito pa kanyang paliwanag. Para patas tayo, di ba? It's a big bill. Jen, ano ibig sabihin? It's a big bill. Malaking bayarin. Ayan. Oo. For the Akala industry. ko malaking bilbil eh. Malaking bilbil. It's a big bill for the industry Oo. because it cuts across, ito yung dinadaanan lahat niyan, ha? Generation, transmission, and distribution. So ang kanyang paliwanag dito, sa lahat ng yan, may systems loss. Ang dagdag pa niya, the bill is too big for the industry to absorb all of it. Yun daw binabayaran natin sa systems loss, sa madaling salita, sobrang laki. ay napakalaki yan sa industriya. Hindi kayang i-absorb. Hindi kayang i-absorb ng kumpanya. Kaya ang dagdag pa niya, so there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country. Oho. At dinagdag niya nga yun, yung it is not a small matter. Okay. So who's going to pay for that? The Ito'y- industry? Oho. The industry? Tinuturo kami ba magbabayad yan? It's going to cost tens of billions of pesos. Ang gastusin dyan ay tens of billions. Ano? We will not survive. Hindi kami makakasurvive dyan. Hindi kami. Teka muna, ano ba talaga ang sabi ng Pangulong Bongbong sa SONA? Baka naman kasi sinabi ng Pangulo doon na tanggalin niyo yung systems loss, gobyerno na muna ang sasalo niyan para hindi masira yung... Mukhang walang sinabing gobyerno ang sasalo. Sabi niya kasi, we demand. Ano nga ba yun? I-play nga natin. Direk. Yung sinabi ng Pangulo tungkol doon sa systems loss para wag tayong maligaw. Sige. Ano ha? At iparinig din natin kay Ginoong Manny Pangilinan. Yan. Pangulong Bongbong. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Yun pala Yun. sabi. We demand the amendments of IPIRA. Kasi kailangan i-amend para matanggal kasi nakapalob na sa IPIRA nakapalob law sa yun eh. IPIRA law. Oo. Pero mas maganda siguro pakinggan kung sinabing tatanggalin ng systems loss. But Okay. with the help of the government, the systems loss will be minimized. Hindi, Diba? lalab na. Ang ganda na ng palakpak. Hindi, with the help of the government, siyempre yung mga pilferage nga, yun ang malaking systems loss talaga eh. Yeah. Di ba, aminin natin. Pero alam mo yung salita ni Manny Pangilinan, well, tama, meron doon. Pero ang tingin ko ron, minimal yun. Ang talagang marami rito is yung pilferage eh. Tama. Yung nakaw talaga eh. Napansin mo ba nung pinakita yung palakpakan? Talagang nakapokus dun sa magkapatid na tulpo eh, no? Oo. Na siguro talagang alam nila na pagkatapos ng SONA, magpapile itong si Senador Erwin Tulpo. Di kasi siya ang chairman ng Senate Committee on Energy. Kala pala. Siya ang chairman ng Senate Committee on Energy. Kaya kinabukasan may pinel na agad eh, no? Yun na nga, oo. Resolution na para pag-usapan yung systems loss at Senate bill para tanggalin na yung VAT sa systems loss. Alam nyo bang ang sistema eh, kapag manghuhuli ng mga jumper na yan, yung mga pilferage na yan eh, Oo. kailangan pang magbayad ang Meralco doon sa ating mga operatiba para lang tulungan sila at Ganun ba? i-escort sila sa panghuhuli at pagputol nitong mga jumper na ito. Ganun ba? Yes. Police security, kumbaga police personnel. Yes. Kasi may mga illegal na ginagawa. Re-request ka pa? Yes. Pwede ba dapat ano na Eh, yun? di ba dapat automatic Oo. na May nakita ka boss, may nagnanakaw ng kuryente doon. Oo. Request ka muna. Ganun ba ibig sabihin? yan ang nangyayari. Mali nga yun. Oo. So, yan ang nangyayari noon. Oo. Pero ngayon, hindi na nga natin nakikita yan eh. So, sa madaling salita, bahala na. Ipatong na lang natin Pero sa ngayon, systems alam mo, loss. napakalaki ng multa kapag ka ikaw ay nahuli ng nag-jumper. Hindi biro Kasi may kakilala kong ganyan, talagang as in, napakalaki daw ng ibabayad sa Meralco para yung tag doon, yung iba yung naputulan ka ng kuryente, iba yung ikaw ay nahuli ng nag-jumper. Yes. Oo. Pero, paano mo mahuhuli kung yan ay nasa, yun ang sinasabi natin dito sa mga lugar na mahihirap natin mga kababayan, makikita mo salabat yung kuryente Ayun, riyan. isa pa yan. At hindi mo rin naman pwedeng hulihin lahat yan. Oho. At lahat yan nakasabit doon, naka-jumper nga roon. No? Pero teka lang, ano ba paliwanag, Nelson? Kasi sabi mo nga kanina, dalawang klase ng systems loss. Oo nga. Technical at saka non-technical. Yun nga. Kaya nga dyan, ito na-address na matagal na eh. Matagal na ni Senador Rodante Marcoleta. Yung issue na yan. Di ba? Kasi noong pang congressman siya, may mga pinel na siyang panukala tungkol dyan. At nung naging senador, nag-file na rin siya nung Senate Bill 2131. At yan naitanong niya mismo doon sa ERC Commissioner Yes. si Francis Juan. Ang gagawin ay i-distinguish kung ano yung technical systems systems loss loss. at saka non-technical systems loss. At yung non-technical, ito yung binabanggit ni Benny na ninakaw na kuryente, pilferage, yung luma, yung transformer. Kasi pagka luma yung mga ginagamit ng mga wire, malakas talagang kumain na kuryente. Hindi ba? Tama. Pagka hindi ina-upgrade. So yun, dapat yun, hindi papasinan ng consumer yun. Ang dapat pumasan doon sa mga
maiiwasan naman na systems loss, cargo nung kumpanya. Kumpanya, negosyante. yes, tama. Correct, Dapat correct. maging malinaw yun. Kaya nga, dahil sa hindi naman malinaw yung kanilang pagpapahayag kung paano gagawin niya sa systems loss, at hindi nila pinansin yung matagal ng panukala tungkol dyan, hindi nila maintindihan sa kasalukuyan, di ba? Kasi Yun. magpapatawag pa lang sila ng resolusyon anong pagdinig tungkol dyan Nako. Ayun nga ang nirereklamo ni Senador Marcoleta, di ba, Kuya Benny, nung nakaraan. Pagalawin nyo kasi yung mga 10 panukalang batas na lahat yan, power power bill Yes. May kinalaman lahat at kasama po dyan sa sinasabi niya na dapat i-reviewin ang IPIRA law. Yes. Ang problema, isang taon, hindi lang isang taon, parang tagal na eh. Oo nga, congressman siya dyan. Oo. Naging senador na. Final pa. Hindi pa rin nagagawa. Hindi nga raw ata na ikalendaryo eh. Hindi. Oo. Ano ba yung tinatawag na, ito si Kuya Benny, tsaka alam na ito. Ano ba yung tinatawag na lobby group ng mga malalaking multinational companies sa Kongreso, Kuya Benny? Well, Meron ba talagang ganyan? Oo naman. Alam kahit naman naman saan natin meron na yan. ito yung mga the power that be. Ito yung mga merong kapangyarihan na kapag ayaw nila na pag-usapan, Oo. talaga nga ng mga katakot-takot na lobbying ang ginagawa niyan doon sa ating mga mambabatas para maproteksyonan yung interest ng kanilang negosyo. Meron yan, gapangan yan. May kumikita ba dyan? Natural. Ano, Merong sa mga... Amerika kasi, ang alam ko, may mga lobby group, legal yan. Sa Pilipinas ba, legal ba yung lobby group na yan? Actually, illegal yan dito sa atin. Sa Pilipinas, sabi ko na nga, sa Pilipinas kasi, pag sinabi mo naglalabi ka, may konotasyong illegal yan eh. Oo, may konotasyon na para bang inaareglo ka. Yun. Yun eh. Legal yan, basta sa labi mo gagawin. Sa labi ng labi ng... Sa labi na. Kasi labi, Sa labi. yan talagang ano yan yung origin Aabangan mo sa labi, tapos doon ka makikiusap. Doon ako kikiusap Pero sa ngayon, labi. dumating ang panahon, hindi na sa labi nag-uusap dyan Sa lamesa na. At yung lamesa, may ilalim. Akala ko sa CR. Ganun pala. So dapat maintindihan natin itong bagay na ito, Kuya Benny, Nelson. Aba, ibig sabihin, kung ito hindi gumagalaw, may mga nakaabang sa labi ng Kamara at saka ng Senado. Yes. Para ito hindi man lamang matalakay o maikalendaryo, ang mga panukalang batas may kinalaman dito sa paggalaw ng IPIRA law sapagkat mayroong mawawalan. Di ba? Na kinikita nila dyan. At kaya tingnan mo, mahalata mo, di ba? Oo. Noong ito ay ipinapile ni Senador Marcoleta at maging nung siya ay congressman, wala namang reaksyon tong Manny Pangilinan, di ba? Wala. Tahimik eh. Kasi Kasi alam nila, kaya nilang patayin yung bill. Yung issue. Ay, hindi nila pinapagalaw. At kumbaga Nakakamada na. Nakakamada. Oo. Hindi ba? Ganun Dapat, pala yun. kung sa lagay concern sa pagtanggal ng systems laws, nung ipinail pa lang ito at nabalita, doon pa lang nag-statement na siya na hindi namin magagawa yan. Na hindi ubra yan. Oo. Ngayon, bakit siya umaangal? Kasi binanggit na sa SONA. So, naisip niya, naku, mangyayari na ito. At Iba na saka, to. Iba na ito. pinalakpakan ng buong kongreso, ng buong plenaryo. Ayun pa. So, Kasi mapapahiya ang Pangulo pag hindi niya ito natupad. Pag hindi niya pinagbigyan. Halimbawa, Jen, mula na sabihin niya yan, bibilangin ng tao yan eh. totoo. July 27, 2026. Pagka yung racket ay umakyat na at napalipad na, sumalipaw-paw na, pero yung systems loss mo ay systems loss pa rin. Stagnant. Doon sa stagnant. Ay, sasabihin ng mga tao, magaling ka lang pala sa racket Hindi ba? Ano spelling ng racket muna? R-A-K-E-T. Ayan ang sinasabi natin. Pero again, ako naniniwala. Tignan natin ang ano ang gagawin dito ng Senador Raffy Tulfo. Kasi agad-agad, di ba? Pagkatapos ng SONA, ay nag-hine agad siya ng review ba? Yung isa ay Senate resolution para ipatawag ang lahat at pag-usapan kung paano tatanggalin yung systems loss. Ayan, Yung isa, Senate bill para yung systems loss ay tanggalan na ng VAT. Pero maliit lang yun, Jen. Kasi 12% lang ng systems loss yun. Yung VAT ganon? di ba? Kasi yung kabuuan ng kuryente, merong BAT May yan BAT. Pero itong systems loss, may bukod na BAT ito Yes. Di ba? Oo. Kasi Kaya kumbaga kasama na. Kasama Kumbaga, sa bill. hindi mo na
hindi mo na nagamit, ipinataw na sa iyo yung pagbabayad ng hindi mo naman dapat bayaran, Binuwisan ka pa. binuwisan ka pa. Yun mismo sinabi ng Pangulong Bongbong, di ba? Sila kaya tayo niya itakanta bakit na itong nakaw na ito, systems loss, ay pinapatawan pa ng buwis. Eh, ba't siya nagtataka dyan? Samantalang, yung batas na yan, ay noon pang, kailan pa ba yan? 2001 pa yan, Ayun nga 2002. Ay, yung IPIRA law. Oo. Nung panahon nga na ipasaya, nung panahon nga ni Senador Juan Ponce Enrile. Tinan mo, ha? Oho. Nagtataka siya, ba't pinapapasa yan? Kailan Oo. ba siya naging presidente? Di 3 years ago, almost 4 years ago. 2022, di ba? Oo. 22, 23, 24, 25, 26, 4 na taon. 4 na taon. Wala kang ginawa sa systems loss, ngayon ka lang nagre-reklamo sa systems loss. Hindi ba? Nako. Yeah. Eh, sinasabi natin. Meron pa pala isa, ito nag-pop up sa aking cellphone, Nelson. Meron pa palang dagdag. Ito. Senate Bill 2342 at Senate Bill 2343. Ito daw po ay may kinalaman din sa naging panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na magpatupad daw po ng hakbang upang mapababa ang presyo ng kuryente. Senate Bill na ito ay sa ilalim daw po ng Senate Bill 2342 Consumer Protection Against Systems Losses Act. Ipinagbabawal po sa distribution utilities at electric cooperatives na ipasa. Ito Nelson, mga kababayan ipinagbabawal po sa mga distribution utilities at electric cooperatives na ipasa sa mga consumer ang systems loss bilang hiwalay na singil sa kanilang electric bill. At dapat daw po, binabayaran lang ng mga consumer ay ang kuryenteng aktual na ginamit po nila at serbisyo kanilang natanggap. Kung hindi mo naman nagamit ang kuryente, hindi mo dapat bayaran. So panibago pala ito, ang systems loss daw po ay kuryenteng nawawala sa proseso ng transmission at distribution dahil sa technical losses at non-technical losses gaya po ng illegal connection at meter tampering. Sa kasalukuyan daw po, itong lahat ng ito, ipinapasa sa consumer ang systems loss na ipasok daw po sa limitasyong itinakda ng Energy Regulatory Commission. Tsaka imagine natin yung pagkarating sa systems loss na yan, merong tampering, merong yung meter tampering, di ba? Oo. Merong pilferage, nahuli, siningil. No? Pero itong buwan na to, yung nawala, siningil na sa atin, pero yan, nasingil nila roon sa nagnakaw, hindi na may babalik sa atin yan. Ay, hindi. Di ba? Walang refund dyan. Walang refund. Di ba? Kasabay na, ituloy ko lang kasabay nung 2343, meron palang 2343 naman. Ang layo naman daw po nito, alisin ng 12% VAT na sinisingil sa kuryente. Sa pagkatanggal daw po ng VAT sa kuryente, direkta nating mapapababa daw po ang gastusin ng mga pamilya, negosyo, ang budget daw po na matitira, pwedeng gamitin sa pambili ng mga pangangailangan. Ayon, sino ba nagpanukala nito? Senate Bill 2342 at saka Senate Bill, ano pala ito? Senior Deputy Majority Leader JB Ejercito pala. So, isusog ito pala doon sa panukala naman ni Senador Nelson Erwin Tulfo, nasa namang Senate Committee on Energy. So, ano to? Magkakatotoo na kaya? May aasahan ba tayong malinaw na kinabukasan dyan? Tsaka ang tanong natin dito, kasi parang nag-react ngayon si Ginoong Manny Pangilinan Nelson, ano ang magiging reaksyon ng mga senador na ito? Nag-donate ba ito sa kampanya? Yan ang problema nila. Na-ideklara, baka hindi na-ideklara natin. Hindi ito na-ideklara. Ay, nako. Eh, ang sabi nga ni Erwin Tulfo, ano sabi kasi niya? nag-hearing na sila ngayon dyan Nag-hearing yung Senate Committee on Energy. Alam mo ba kung ano sabi? Nagkaroon na ba kagad? Meron na? Meron na. Ganun, Ganyan kabilis. dalawang araw pala nagsusunod. Bilis ka agad. Pangatlong araw ngayon. Bilis, Ano sabi niya? Ang sabi niya, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao? Pass on? Puro pass on? Pasa nga ng pasa. Lahat na lang pinapass on? Oho. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip na sana nagtayo na lang ako ng electric company. Ika nga, napakasarap pala ang negosyo na ito. Walang losses sa tao nyo, lagi sisingilin. Ako gusto kong tanungin kung nung ipasa ba ang IPIRA law, at saka nung pumasok ang negosyo ng Meralco dito sa hindi ba government guarantee yan?
Hindi, kasama sa batas. Hindi, iba kasi yung technical term kasi yung guarantee. Oo nga, kasi halimbawa ako negosyante, no? Oo. Alam ko may panganib yan eh. Para makumbinsi akong pumasok ng negosyo, Kuya Benny, di ba? Humihingi tayo ng government guarantee. Kasi kung ako nasa, alam ko may losses, etc. Baka kasi pinangakuan ng gobyerno nung time na yon na meron kang government, sige, lahat ng losses mo, ay ipasa natin. Hindi kaya na ipasok yung systems loss na yan? Hindi, yun na nga doon sa IPIRALO? Yun na nga yung garantiya. Nilagay nila sa batas. Oo. Nailagay sa batas eh. So hindi mo basta-basta matatanggal. Ayun, kaya nga, siguro. Tsaka siguro, sinabi nga nung ilagay mo sa batas yan. Hindi kami papayag na... Yun, kung ako negosyante, di ba? Kagaya na sinasabi ni Manny Pangilinan, sinong papasan yan, di ba? Tens of billions yan. Pero hindi pa yata si Manny Pangilinan Hindi pa noon siya. ang may-ari niya. Hindi pa siya noon. Nangyari yan. Oo. Lopez ata yun eh. Oo. Dati, di ba? Ibig sabihin, At nung... Sige, upakan kita pag di mo nilagay yan. Noong 2001, 2002, sino ba Pangulo niyan? teka, i-research natin. Check natin. Kasi Lopez, family Lopez, tama. Maraming style para ilagay yan eh. Una, Kasi lagay niya yan. ako under government guarantee, kaya nila talaga na ipasok. Yes. At siyempre, kung ako naman negosyante, kung hindi mo gagarantiyan sa akin na kikita ko dyan, bakit ako ba't papasok? ako mamumuhunan sa ganyan? Pero sobrang sigurado naman yan. Alam mo, sa isang negosyo, dapat may risk ka. Oho. Oo. Hindi, alam mo, yung binabanggit ni Jen na government guarantee, Oo. talagang yan ay nando sa mga power generation. Yan Di ba? naman eh. Oo. Yung natatandaan mo yung, ano ba yung kumpanya na nung panahon ata ni Cory yan eh. Na kapag ka magpo-produce ka ng kuryente, mga independent power producer, Oh, yes, di ba? oo. Magpo-produce ka ng kuryente at hindi mo maibenta lahat, May government guarantee. bibilin pa rin, ng kuryente. babayaran ka pa rin ng gobyerno. Yun yung guarantee. Iba itong system loss. Iba pa ito. Oo. Under GMA pala yung mga panahon na yun, 2001. June 8, 2001. At naipasa ang IPIRALO, anong taon ba? Yun nga. June 8, 2001. Ayun. Dapat siguro balikan natin yung mga bagay niya. Kaya Pero ako, ewan ko lang, ito isipin niyo naman kung totoo, narinig ko lang, meron namang isang anggulo kung bakit nabanggit ng Pangulong Bongbong yan sa kanyang SONA. yung Itong pagtanggal sa systems loss. ibig sabihin, bukod sa Ito, yung ganyan. tungkol sa kuryente, Oo. meron pang ibang angulo Meron ito. silang, ako sa tingin ko, parang may batayan naman daw, Kuya Benny. I-analyze nyo nga kung bago totoo yan, ito. Hindi anggulo yan. Oh. Inayos yan. Bago yan. Ito. Ang kanilang, kasi, di ba, alam nyo naman, sa mga nakalipas na buwan, ay subsob ang trust rating ng Pangulo. Ano man, oo. Kaya kinakailangan niyang magsalita ng mga bagay na makakatkuha ng atensyon ng tao para nang sa ganun, kahit papano, umangat. Ayun. Ang Para kanyang naman popularity maniwala ang rating. taong bayan na Oh. merong kaming Pangulo na ipinaglalaban ng aming karapatan. Kaya nga, sa isang Yun ang strategy, kailangan bagamat talaga. alam niya siguro, di ba? O, sinabi nga ng Pangulong Bongbong, ito ng sitwasyon. Ang problema, dadaan pala sa masusing ito. Hindi pala kadung kadali, hindi pala isang ganun pitik ng kamay. Hindi kasi merong ang batas eh. Oh, yun na nga. Hindi naman basta-basta na isang ganun lang Ay, kaya nga, di So, ba? ang ibig mo sabihin, Jen, Oh. wala na siyang makitang ibibida. Well, pwede rin siguro, pero ito niya, kapag ka ito'y nai-play up, gaya nga, napag-uusapan na nga, at ito na ang naipahayag na kagustuhan ng Pangulo, Bida siya. baka makatulong ito kahit papaano, Maaari. ay makabawi-bawi ang kanyang... Maiibsan ng kaunti. ayan. Yung Pwede. pasakit at pahirap sa ating mga kababayan. Oh, di ba? Pero sa kabilang dako, maaalala nila na nakakulong ngayon si Senador Rodante Marcoleta. Oh. Maaalala nila na congressman pa ito, nagpapile na siya ng mga batas, panukala, para tanggalin ng systems loss Oh. at pag-aanin ng singil sa kuryente. Oh. At maalala rin nila, nito lang Mayo ng taong ito, May, June, July, 2 buwan bago ang SONA, Oh. may nakapile ng Senate bill para tanggalin ng systems loss. So, ang maaalala dito ng mga babayan natin ay hindi yung sinabi sa SONA ng Pangulo. Tuwing pag-uusapan ng systems loss, maalala nila, kinulong nyo kasi si Senador Rodante Marcoleta sa isang kasong walang kwenta. Kaya hindi umuusad yang tungkol sa kuryente na yan. Ayun. Well, isang kanya-kanya, ang magandang angulo din yan. Di ba? Pero malungkot dito, Nalungkot ba tayo dyan? happy birthday pa rin.
Yes, Senator Marcoleta. Tama, tama. Birthday niya kahapon. Ayan nga. At bukas yata ang balita ko, Nelson, baka nakahingi ata ng pagpapaalam sa Sandigan Bayan na maging panauhin natin. Oh, yan sinasabi ko Si... sa inyo. Abangan. Hindi, alam ko, sa Supreme Court yata paalam eh. Ganon. Para maging... Hindi, alam mo naman kasi ako naniniwala kung hindi siya nakakuha ng patas na pagdinig sa ombudsman, kasi dito sa bawat dibisyon ng Sandigan Bayan, ito ay mga mga hukom ito, mga justices ito. Tsaka, di ba? Ako naniniwala na ang mga hukom natin ay talagang parehas siya. Tinitingnan nila ang mga umiiral na batas. Totoo. Tinatawag na Mataas ang ating pagrespeto sa Sandigan Bayan. timbangan ng hustisya. Yan, kasi sa ombudsman, aminin mo natin o hindi, mukhang talagang kahit pilit na pilit, yung mga kasong isinampas sa kanya, yun na po ang nangyari. Di ba? Kasi pagka Sandigan Bayan Justices ka na, Ayan. susuruin na yung mga desisyon mo eh. Ayan, Diba? Magiging legacy mo na yan eh. Totoo. Kapag ka ikaw ay nag-approve on humatol sa isang kaso na wala namang masyadong bigat, di ba? Masisingil ka ng mga nasa sa Supreme Court. Totoo. Hanggang sa Supreme Court, aabot yan. Masisingil ka Oo. ng kasaysayan. Kaya sila mas maingat. Mas maingat sila compared dun sa mga nasa ibaba, yung mga taga-file lang ng kaso. Sige, hahanap sila ng kung ano-ano para mag-file ng kaso. Pero pagdating na sa Sandigan Bayan, sa mga hukom, masinsinan nilang tinitingnan yan. Jen. Ako, tingnan natin, abangan natin. Baka malay mo, makarating siya bukas dito sa ating studio para... Abangan nila. Abangan nila kung magkakatotoo. Para nang sa ganun ay makapagpaliwanag siya sa mga paksa na... Tama. At Maganda particular na itong systems laws. Maganda yan, oo. Kasi alam ko, porte, kabisado At saka nito. may tinatawag na mga pet project eh, no? Ayan, oo. Parang pet niya ito eh, no? Mula noon pa eh. At tawagan niyo dyan 10 power bills. Ayun pa, oo. 10 power bills. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Gamit po mga sakyang pandagat. Gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa. Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Maraming pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Ayan, BioVitalis. Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos para mas maaga pa lang we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Viber number 0917-632-7719. IG at FB, BioVitalis by Centro Holistico. Ayan. At dahil dyan, Nelson, Kuya Benny, bago lang tayo lumipat ng paksa, ano masasabi nyo ngayon dito kay Ginoong Pangilinan? Bitawan na niya yung Meralco siguro, no? Hindi pala niya kaya pag wala yung systems loss, eh. Well, Baka gusto mong bilhin, Kuya Benny, ikaw na mabili. hindi kakayanin. Pero ang nakikita kong kayang bumili niyan, yung milyonaryo nating magsasaka. Si Kuya Nelson Luba. Oo, yun. Kaya niya. Paluwalan mo na, Nelson. Dali. Yung Meralco, baka... Ako na? Oo. Sige, bukas na bukas. Pero ako naman sa laki ng kinita mo naman, Meralco, di ba? Siguro, isang magandang accounting at malaman natin kung talaga bang ikalulugi nila yan. Di ba? Sa part ho naman ng ERC at saka ng Department of Energy, kasi may paliwanag si Attorney Francis Juan ukol sa bagay na yan eh. Kung ano mga dapat gawin para ho talagang tuluyan na itong maalis at kung meron mang dapat na babayaran, gastusin, abay meron naman sigurong mga reasonabling kaparaanan na pwede pang gawin. Di ba? Di, abangan po natin. Tagya po na tayo na report. Naghain po ng petition for bail sa Sandigan Bayan, 3rd Division, sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Maging si Senator Jingo Estrada, may petition for bail na rin sa Anti-Graft Court. Si TJ Mendoza, magbabalita. TJ? Jen, humihirit sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu sa Sandigan Bayan na makalaya muna pansamantala habang dinidinig ang kasong plunder na nakahain sa kanila. Nakaharap sa kasong plunder ang dalawa dahil sa undisclosed 75 million pesos campaign donations kung saan co-accused nila si Senator Rodante Marcoleta. Non-bailable na walang piyansa ang kasong plunder laban sa kanila. Sa petisyon, sinabi ng kampo ni Defensor na wala raw malakas na ebidensya ang prosekusyon na nagsasabing nagbigay umano siya ng 30 million pesos donation kay Senator Marcoleta by reason of his office or position. Ngayon din sa Espiritu na nagsasabing wala ring sapat na ebidensyang nagpapatunay na nagbigay naman siya ng 25 million pesos donation sa senador. Samantala, maging si Senator Jinggoy Estrada ay humihirit rin ng petition for bail sa 5th Division naman ng Sandigan Bayan, kung saan dinidinig ang kasong plunder na nakahain sa kanya dahil naman sa umano'y pagkakasangkot nito sa kickback scheme sa maanumalyang flood control projects. Una nang ibinasura ng Anti-Graft Court ang motion to fix bail ni Estrada dahil premature ang naturang motion. Sa petisyon naman ni Estrada, sinabi nitong walang malakas na ebidensyang nagsasabi na nagkamali ito ng 500 o ng higit 573 million pesos na halaga ng ill-gotten wealth dahil sa mga proyekto kontra baha. Yan muna ang latest mula sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo, Jen. Pero TJ, si San Dante, parang inatras na yung kanyang bail petition, di ba? Tama, Jen, inatras ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta yan, pero hindi pa natin muli nahihingaan ng update ang kanyang abogado, ang kanyang kampo, kaya wala pa tayong ibang detalye ukol dyan. Ayun. Pero kailan ang schedule niya para dun sa plunder case? Kailan ba unang hearing? Hindi lang ako sigurado sa eksaktong araw dyan, pero sa August, itong nalalapit na August ay meron ng mga nakatagdang hearing. Nung kahapon ay may preliminary conference si Senator Rodante Marcoleta
which is nagkataon na kanyang kaarawan, no? Kaso nag-waive ng appearance ang senador kung kaya hindi natin siya nasilayan sa mga pagdinig o sa preliminary conference sa Sandigan Bayan kahapon. Aha. Sige. Kung papala rin, baka bukas sa TJ, matanong natin ang personal si Senador Marcoleta pagka siya dumating sa palatuntunan. Ano ha? Abangan mo. Yan ang aabangan natin. Yes. Yan. Oo. Dito ka lang bukas at para na sa ganun, makaroon tayo magandang balita. Ha? Yan, si TJ Mendoza. Anong palagay mo, Nelson? Tanong natin bukas na lang. No? Oo, bukas. Pinakamaganda, Kuya Benny, andito ka na rin. Bukas, para at least makadaupang palad natin si Senador Marcoleta. Pwede. Di ba? Pwede. At matanong natin sa kanya, bakit yung mga kasama mo naghain ng bail petition for bail? At bakit ikaw ay Bakit hindi? naman ikaw ang nag-atras kayo ng iyong bail petition? Mas gusto niyo bang makulong kaysa sa makalaya? Mas tahimik ata siya. At doon natin nasasala kung sino ang pupunta at dapat na pupunta. Napapalaban yata sa mainitang chess eh. Ganon? Tournament eh. Mukhang pati daw computer, tinatalo na ngayon eh. Ay, nako. Anyway, mayroon pa tayo mga mainit na balita ngayon, ha? Ano ba ito? Mukhang nagkakaroon daw ng mainitang World War, Nelson, Kuya Benny. Si Secretary Vince Dizon at saka si Congressman Pulong Duterte. Yes. Nako. Kasi yata kahapon, ano ba yung balita na yun? Natuklasan daw po ni Secretary Vince Dizon sapagkat ininspeksyon niya ang Davao City. May natuklasan daw doon na proyekto na hindi kumilos ng halos, ilang taon na ba? Halos 10 taon yung proyekto na yon na hindi man lamang daw po gumalaw at hindi man lamang natapos. Hindi Pero pinondohan. napondohan ba? Hindi daw pinapondohan eh. Ganon? Oo, kaya hindi umuusad. Pero bakit ang sabi iniutos na raw po ng DPWH na sa lalong madaling panahon ay tapusin. Ito, hinamon po. Naghamunan na, Nelson. Bumunot ka sa kaliwa, sabing ganon. Sige, bubunot naman ako sa kanan. Yun. Paganda na. Hinamon po ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang Department of Public Works and Highways sa tukuyin at papanagutin ang mga opisyal na umunoy may kinalaman sa pagkaantala po ng flood control project sa lungsod. Meron ba tayong video na yun sa napatungayaw ng Secretary Vince kahapon eh. Totoo ba yan? Yan, no? Meron bang yan? Meron bang boses yan, direct? Wala, sayang, So kasi hindi po, natin maririnig na nagbumura pa. napatungayaw daw eh. Napapamura si Secretary Vince. Ginawa daw po ni Kong Pulong ang pahayag matapos na magbanggit itong si Secretary Vince Dizon ng pagkadismaya sa kalagayan daw po ng mga proyekto dyan po sa Talomo River kung saan muling binagsakan ng baha ang mga pamilya na malapit po sa lugar. Ayon po kay Pulong, makatarungan ang tanong kung bakit hindi nagkaroon daw po ng malaking pag-usad sa mga flood control projects matapos ang pagbaha noon pa palang 2019. May matakin nyo? Naulit daw yan eh. 2019, ang isa sa pinakamalalang pagbaha daw pala dyan, Nelson, Kuya Benny. Pero, naulit daw po. Anya, sabi dapat magsimula ang investigasyon sa loob mismo ng DPWH para matukoy kung sino ang nabigong isakatuparan ang mga nakaplanong hakbang. Ipinunto pa po ng mambabatas na meron ng nakahandang flood control master plan, pero hindi daw po ito na ipatupad sa mga nakalipas na taon. Bakit? Yan. Sabi niya, hindi sapat ang pagtukoy sa mga kakulangan kung walang pananagutan ng mga taong nagpabaya sa proyekto. Nauna na pong binanggit sa Secretary Dizon na malaking pondo na po, malaking pondo na raw po na italaga para sa mga flood control projects. Subalit, may mahalagang bahagi ng mga ito tulad daw po ng pagtataas ng dike at hindi pa rin daw po natatapos. Dahil dito,
inatasan niya pong agarang paglilinis o dredging ng Talomo River at ang patuloy daw po na mga gawain sa pagpapataas ng dike. Yun yung mga slope ba tawag doon? Yung magkabilang gilid ng ilog. Yes. Ayan, ano ha? Bagaman suportado po si Duterte bagaman sumang-ayon po si Kong Pulong sa panawagang isagawa ang dredging, binigyang diin niya na hindi ito sapat upang tuldukan po ang problema ng pagbaha sa lugar. Anya, kailangan din po ng sapat na pondo, pagpapabuti ng mga ilog at drainage system, maayos na pamamahala sa watershed at agarang pagpapatupad ng pangmatagalang flood control master plan. At iginiit pa po na karapat-dapat ang mga Dabawenyo sa agarang aksyon at hindi na sa naantalang pangako. Anya, mahalaga po ang malinaw na pananagutan, matatag na pamumuno at mabilis na pagpapatupad ng mga proyektong magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Yan ba talaga? Napunduhan ba talaga o hindi? Hindi daw eh. Noong 2019? Oo. Ay, sabihin, nung panahon nila, Matagal na raw hindi napopondohan yan. Kaya na... Yung Talomo nadidili. River? Oo. ganun. Bakit sinasabi ni Secretary Vince na parang walang nangyari sa lugar na yan? So, parang ang dating sa akin, pinondohan yung Talomo River, pero walang nangyari sa proyekto. Hindi ba ganun? Hindi ganun. At parang ang sinasabi naman ni Kong Pulong, barking on the wrong tree ka. Ayun na nga. Yan. Imbestigahan daw mismo yung loob ng DPWH. Ano ba talaga Yes. ang sitwasyon? Yes. At mismo yata ang mga yung mga bahay dyan sa may Talomo na yan, parang masama rin daw ang loob sa mga namiminuno. Kasi nga, ang dating, parang pinabayaan daw sila dyan. Yeah. Di ba? Ano ba talaga? Parang 2019, sa papel, pinondohan. Okay. Pero yung papel, hindi lumabas. Ay, pondo. Yung Ganun. pera, hindi lumabas. Aba, dapat ngang malaman talaga kung anong sitwasyon yan. Ako naman, si Secretary Vince siguro, baka, aralin siguro, no? Kasi, Bago natin ipahayag sa taong bayan, kailangan A1 na yung info natin. Oho. Para naman hindi naliligaw yung impormasyong nakararating sa isipan ng ating mga kababayan. Kasi kung may record ang DPWH 2019, Nelson, Kuya Benny, makikita mo magkano ang pondo, ano ang plano, ano ang master plan sa lugar na yan, di ba? Kasi at makikita rin kung naglabas talaga ng pondo. Kung naglabas ng pondo, nagastos ba yung pondo o hindi? Yun ang tanong. So, wala, no? Hanging. Tsaka hindi malinaw eh. Oho. Hindi malinaw na pinondohan at nakarating ba. Oho. Dapat malinaw, no? Ayun. Makikita naman niya sa papel Oo, kung may talagang record. nakarating o hindi. Kaya ang hamon ni Kong Pulong, tukuyin mo at saka itignan din ang mga records ng DPWH sa naging proyekto na yan sa Talomo River. Ayun. Kasi kahapon, andun nga siya mismo, si Secretary Vince mismo. Tinignan daw yung lugar na yan at pagkatapos tumuloy din sa General Santos City at tinignan naman daw isang yung underground ata na halos 7 na taon din daw atang proyekto, hindi na tapos-tapos. Kahapon yata ay binuksan din nila ang naturang karsada. Ayos. Ayan. Ay, nako. Anyway, ano pa? Meron pa ba kayong gustong ipahabol bago tayo mag-break? Kasi ang pinag-uusapan din pala ngayon, yung pagpayag ng Pangulong Duterte na ilabas ang tax record ng mag-asawang Inday Sara at saka si Attorney Man Scarpio. Ang Pangulong Duterte? Hindi, Pangulong Bongbong, sorry. Bongbong. Pangulong Bongbong, sorry. Oho. At saka ano ba yung sinasabi daw, wala dito no? Ito mga pinag-uusapan ngayon sa social media Yung sinabi daw ni BP Inday habang siya nasa abroad na pwede ka magbayad ng 5,000 pesos para mag-hire ng hitman? Ng hitman? Oho. Dahil daw sa laganap na
Oho. ang yung paggamit ng baril Oho. sa ating bansa na easily makakuha ka ng hitman sa halagang 5,000. Ganon. Meron ng bagong statement dyan ng Office of the Vice President. Sinagot na ba? Nilinaw na niya? Oo, kasi may mga naglabas ng balita na ang kinuha lang na quote ay yung I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress. O kaya hanggang to kill. I can hire a gunman for 5,000 to kill. So parang pinalalabas nila, mga-hire ka na naman. Mag-hire ka na. Parang Iimbisigan ka na nga ulitin mo na naman. Ganun ba? Pero ang buong kwento Yung konteksto ng statement eto, ninyo. pagka binuo mo, I have a husband. Nagkakwento siya. Ewan ko kung totoo. Talaga naman may asawa siya. Si Atty. Mas siya, di ba? I have a husband. Totoo. Ako may asawa. Oo. Eto, hindi ako sigurado kung totoo to. My husband has a mistress. Patay tayo dyan. Totoo o nagkikwento lang siya ng hypothetical situation? Hindi ko alam din. Hypothetical lang. Kasi yung kasunod, I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress. Pero may karugtong pa ha. That is how bad gun violence in the Philippines is. Ganyan nakasama ang gun violence sa Pilipinas. Madali nang pumatay. At kasi nga, di ba, mga estudyante sa mga eskwelahan, etc. etc. Ang context nito ay yung extrajudicial killing. Parang gusto niyang palitawin, and that is again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Ay sinasabi niya na, paano naging drug war victims lahat yan? Madali namang mag-hire ng killer sa Pilipinas ngayon. Parang nahaharap ka na nga sa usapin ng impeachment, katatapos lang nung Yes. Kaya meron na naman. Kaya ang kinote niya nga nung iba, yung I can hire a gunman for 5,000. So parang inaamin niya na may hiner nga siya. At ang binayaran lang niya ay 5,000. 5,000 lang. Ganun lang. To kill the mistress. Sabi. Ay kaya na may karugtong, to kill the mistress. Yun. Nako. Yun ang ano niyan. So yun ang Yun ang context. ganon. So meron tayong bagong witness bago tayong Ipapatawag yung mistress tsaka yung gunman. Hindi, tapos na tayo doon sa article 4 siguro inisip niya, tapos naman na. Ganon. Hindi na nila maano ito. Hindi, bahala kayo. Speaking of doon sa... teka lang, di ba nung isang araw, aywan kayo, narinig ko ata yung may petition daw na dapat mag-inhibit si Senadora Pia Cayetano. Pero ang balita ko, saan na ba yun? Niliwanag yata yan ng prosecution team na hindi naman pala, hindi naman daw po pala totoo na hinihiling nilang mag-inhibit si Senadora Pia Cayetano sa impeachment trial ni BP Sara. Kaugnay daw po doon sa pinost na video ng umano'y edited. Ayun. Yung tagapagsalita po ng private prosecutor na si Atty. J. Tolosa, sinabi niya ng benefit of the doubt. Kuya Benny, paborito mo. Benefit of the doubt ay naniniwala silang may paliwanag daw po, posibleng paliwanag si Senadora Pia doon sa pagkakaposto ng naturang video. Ayon, at binabanggit pa po nitong si Atty. Tolosa na ang kanilang pangamba ay ang posibleng paglikha daw po ng impresyon sa publiko na may mga senator judges na nakabuo na raw po ng pasya sa kaso na maaaring makasira ng tiwala ng impeachment court. Yes. Ayon. Kasi di ba nagkaroon ata ng sagutan si Senador Alan Cayetano at saka si Chel Jokno at meron daw Pero yun, nililiwanag ho naman sa part ng prosecution, hindi naman nila hinihiling na mag-inhibit si Senadora Pia Cayetano sa usapin po ng impeachment, kundi ipaliwanag ano ba ang konteksto ng kanyang mga pahayag, may kinalaman po doon sa lumabas na edited video daw na son. Ayun. Alam mo naman, dito sa impeachment, sabi nga natin, political yan Hindi mo talaga mapipiho. Anong tawag natin doon? Ang may pinapanigan at walang pinapanigan. Di ba? Sa mga nakalipas po na impeachment trial sa Pilipinas, yung natapos at hindi natapos, ang mga senator judges talaga, sa simula pa lang, alam mo na kung anong iboboto nila o hindi. Di ba? O paano? Paalam tayo. Maga pa pala. Ay, nako. Sige Hanap po. buhay mo na. Ha?
Magbe-break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Okay, balik po tayo sa Saganang Mamamayan. Si Kuya Jen ay may gagampan ng mahalagang tungkulin. Kaya kami muna ni Kuya Benny ang tatapos ng buong programa hanggang mamayang alas 6. Narinig mo ba yung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation address niya tungkol sa electric vehicles, yung plano ng Ano gobyerno? bang sabi niya rin? Aba, ang sabi niya ay by 2040, so that will be 10 plus 14 years to go, ang target ng Pilipinas, ang mga tumatakbong electric vehicle sa lansangan, public road, ay dapat ay 50% na by 2040. Ibig sabihin yan, kung may 10 tumatakbong mga kotse, 5 doon, electric vehicle. Kasi ngayon, di ba, pag nakita mong maraming mga sasakyan, may mga mapapansin ka na rin mga electric vehicle, pero hindi pa rin ganun kadami. Yes. Oo. Marami na rin, no? Oo, marami. Pero ang pag-uusapan natin ganito, kaya ba? Kaya ba ng bulsa ng isang Juan de la Cruz ang bumili ng electric vehicle? Bakit masyado bang mahal yan? Well, kukumpara mo dun meron sa... din namang mura. Ano ba, bibili ka nung, alam mo, di ba, meron talaga bumibili ng sasakyan. Kung bibili ka ba ng e-vehicle, ay mas mahal kaysa dun sa ibang brand ng kotse? Well, basically, hindi naman ganun din kamahal, no? Meron din namang mura. Pwede. Oh. Meron ding mura. Pero ang sinasabi nga natin, hanggang saan? No, ngayon, yung pagbili, meron ka nga mabibiling 500,000 na e-vehicle na yung gawang Vietnam. Aha. Pero ang tanong dyan is, hanggang saan yung buhay niyang pera mo? Bakit? Well, unang-una, hindi pa natin alam kung kapag nasira siya, nagkaroon ng problema rin sa baterya niya, sulit pa rin ba yung binayad mo? Yung kanyang mga pyesa, since ito yung mga imported, no? Yung availability niya, meron ba? Hindi gaya ng mga naunang mga brand ng Japan na nauna na sa atin, ng Korea, no? May mga pyesa kang mabibili. Ito bang mga bagong ito, karamihan dito, China Oo. No? Meron na bang available na pyesa? Yun ang tanong dyan, no? And ito yung pinakamabigat na tanong. After the fact, na masira yung, alam mo, disposable ang tingin natin dyan yung mga electric vehicle niyan. Saan mo ilalagay yan pag nasira? Yung baterya? Saan mo itatapon? Oo, yun pa, hindi na-address, environmental hindi gaya ng hindi gaya ng di gasolina o diesel. Tatanggalin mo yung makina, papalitan mo ng surplus. Re-repair mo konti, tatakbo na naman. Eto ba? Ano mangyayari pagkatapos masira ng baterya nito? Di ba? Pwede ba palitan yung baterya? Base sa ating balita, mas mahal pa ang baterya doon sa kotse buo. Tama, oo. Halos ganun daw. Para ka nang bumili ng bagong kotse kung bibili ka ng bagong baterya. At alam mo ba, Kuya Benny, eto ba, anong petsa ba ngayon? July 30, di ba? Ito, bago pa lang, July 29. Alam mo bang may executive order na pinirmahan ng Pangulo? July Na 29. nagsasabing? Executive Order number 121. Ito po ay tungkol sa Electric Vehicle Incentive Strategies. Ayun. EVs. Kulang nila ng LBs. EVs. Nakapaloob dito na bibigyan ng mga insentibo kung ikaw ay mag-manufacture ng electric vehicle dito sa bansa. Ito ang lead agency, ang Board of Investment. Ang mga kumpanya na lalahok ay makakatanggap ng mga incentives kagaya ng eto Tax-free? Teka. Meron ba Ito yan? Ito na.
a maximum incentive ceiling of 60 billion pesos subject to annual budget allocation. This makes it the largest vehicle manufacturing incentive package in the country. So, meron kang incentive na 60 billion pesos. Malaki yun, ha? Kada taon, ha? Participating manufacturer can enroll up to 2 EV models. Yung kung gagawa ka ng mga modelo, hanggang 2 lang ang pwede mong i-enroll sa incentives. Incentive limit. Incentives are capped at 15 billion pesos per enrolled EV model. Ayun, so kung 15 ang isang model at 60 billion lang ang dapat na budget, so 30. Apat lang na models ang pwedeng makinabang dun. Ano pwedeng gawin under the incentives? Pero may nakikita ko dyan. Oo. Ang papaboran niyan yung mayayaman lang. Mas maganda siguro kung bigyan natin ng incentive, yung mamamayan na bibili ng electric vehicle gaya na nangyayari sa Amerika, na kung kapag bumili ka ng Tesla doon sa kanila, sa Amerika, meron kang yung incentive na may rebates. Yung bayad. Ito naman kasi, ito'y para doon sa mga magpo-produce pa lang ng local. Ha? Ang programa, the program covers the local production. Tandaan natin, ha? Local production. Of hybrid and battery electric passenger car, commercial EV, and their specialized parts and components. Ayun, so local production ito. Sa kasalukuyan ba, Kuya Benny, wag mo na tayong electric vehicle, ha? Meron bang local car manufacturer? Basically, local meron. Yung, di ba, meron tayong yung mga electric jeepney. Meron nagtatayo na ang nagfinance pa nga itong si Chavit Singson. Okay, siyang nagpipinance niyan. Pero yung mga pyesa niya, majority galing pa rin abroad. Parang nangyayari nilang assembly line. Assembly na lang tayo rin sa Pilipinas, di ba? Pero base sa natanggap nating balita, yung raw material ng baterya sa atin nga galing. Tama. Oo. Doon sa mga black sand na kinukuha. Totoo. Doon daw nanggagaling. Kasi ang main component ng electric vehicle para tumakbo, baterya. Yes. At ang main component ng baterya ay, kung hindi ako nagkakamali, ay yung nickel ore na meron sa Pilipinas, meron sa Indonesia, meron sa China, at kokonti na lang sa iba pang mga lugar. Kaya importante po ito na una, mapangalagaan natin kasi ang nangyayari sa mga nakaraan, kuha sa atin ng mineral, Kuya Benny. Tapos ibebenta sa atin. hindi pa sinasabi ano gagawin. Yun ang inyong lingkod ay nasa pamahalaan pa. Yun ang ating iginigiit noon na mas maganda siguro yung ating mineral kailangan gawing finished product dito bago i-export. Tama. Di ba? Ngayon, kung ikaw ay magtatayo ng kumpanya rito at kukunin mo lang yung mga mineral namin at dadali mo sa ibang bansa, bibigyan mo kami ng kakurampot na buhis, abay, wag naman. Di ba? Totoo. Dahil ang ating target dito, hindi lang yung malaman natin o mapakinabangan natin yung ating mineral, kundi magkaroon din ng trabaho ang ating mga kababayan. Di ba? Pero hindi ganun nangyari. Totoo. Napapabayaan. Yes. Kaya dito, ang atin na lang itatanong siguro ay, meron na kayang kinausap na mga, siguro, di ba? Hindi ka naman siguro gagawa ng executive order na tsaka ka pala maghahanap ng magtatayo, Yes. di ba, ng negosyo. Oo. Kasi importante kaya may meron tayo kausap dito. na ba? May kausap. Kasi Yun ang tanong. Ang talagang diyan ay yung mineral na gagamitin sa battery. Nandito meron tayo, may raw materials sa Pilipinas .
Kaya importante po na makita yan. Ayan, no, ang mga kailangan, lithium, cobalt, nickel. Ito yung sinasabi ko, itong nickel, Meron tayo niyan. konti na lang ito eh. Ha? Sa Indonesia, marami silang nickel, pero ayaw na nila magbenta sa ibang bansa. Talagang meron na silang mga kondisyon na kapag bibili ka sa amin ng nickel, ay hindi pwede. Dapat dito ka gumawa. Dito rin naman sa atin, ayaw na eh. Oo. Di ba? Ayaw na tigilan ng pagbenta. Ito pa, manganese, graphite, Meron din tayo, no? copper, and aluminum. Ang kagandahan sa Pilipinas, itong mga mineral na ito, meron tayo. Yes. Oo. Kaya yung iba ay naghahanap pa. Naghahanap pa ng pwedeng makunan, tayo sa Pilipinas, meron na. Meron na pa kailangan itong mga rare earth elements. Katulad daw po ng neodymium, praseodymium, dysprosium. Yan to mga critical to para sa electric motor ng most ng electric vehicle. Hindi ko lang alam kung ito ay may kaugnayan doon sa Pax Silica, Kuya Benny. Kasi sa Pax Silica, marami ring mineral ang kailangan na imina para naman doon sa mga gagawin na mga chips yan di ba? Yung anong tawag mga semiconductors. Mga semiconductors, mga chips. Hindi banana chips. Yung component. Doon tayo sikat sa banana chips eh. Component ng computer at mga data center. Pero ang tanong, saan kukunin? Ang Yung mga mineral na to? Oo, mineral na yan. Ano siya, may huhukay. Nako. Huhukay sa bundok. Patay na naman tayo dyan. Oo, may kakalkal. Kaya nga ito, importante. Ang isang mukha ng electric vehicle ay clean fuel. Di ba? Malinis Walang usok. Walang ingay. Lahat talaga maganda. Environment friendly. Environment friendly. Pero sa kabila, bago ka makabuo ng isang electric vehicle, Wawasakin mo muna yung environment. yan dapat mabalanse. Dapat mapag-aralan ho natin paano natin ibabalanse yan. May babatiin ba tayo? Siyempre, batiin muna natin ang Lions Club District 301A2 Governor's Action for Development na pinamumunuan ni Governor Rodante Bico. Hindi Marcoleta. Rodante Bico. At siyempre, nandun na yung mga past district governors. At siyempre, kasama nila ang incumbent governor ngayon na si Governor Mel Pechera. Ito yung mga tatrabaho double time para sa serbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayun. Galing Katulad nito. Ito daw palang lungsod ng Maynila ay meron ng early warning device kontra baha. Alam mo kung paano ginamit ito, Kuya Benny? Pagka ginamit mo daw ito, mahuhulaan kung saan babaha. Wow, dalawang oras bago mamaha, malalaman mo na. Ako, hindi pa dumarating. Alam ko na saan magbabaha. Dahil alam mo naman talaga saan magbabaha. Ito pong gagamitin ay artificial intelligence. Sabi natin, AI. Ayon kay Mayor Isko Moreno, ginagamit ho ng lungsod ang ArcGIS system. AI-capable drone. Drone pala yan, nilipad. Para makalikom ng datos na makakatulong sa disaster preparedness. So, ito, pag lumipad, titingnan niya siguro yung ulap kung saan papunta, kung saan marami. At kapag nakumpleto na ang pagmamapa sa mga drainage system, elevation ng mga lugar at dami ng ulan, ayan, posible daw magbigay na maagang babala kung aling community ang maaaring bahain. Ayun. Sabi pa ni Mayor Isko, mahalaga ito. Lalo na sa panahon ngayon ng tag-ulan. Dahil madalas nga nagbababaha. Ayan. Pero wala. Di ba, papaliparin mo pa yan. Drone yan para malaman mo kung saan babaha, di ba? High-tech yan Mahal din yan.
Pero mas high-tech si, Sino? si Mang Pedro, yung kapitbahay namin. Bakit? Bakit? Patak pa lang ng ambon, alam niya na kung babaha o hindi. Hindi. Talaga lumilipat na kagad eh. Tsaka yung ibon, ano? Oo. Oo. Pero ito, mas matindi. Ha? Ito, walang equipment. Alam nila kung saan babaha. Ay, hindi na gumagamit ng equipment. Oo. Hindi na bumili. Paano yan? Paano yan? Ay, ito. Alam mo ba kung sino ito? Sino yan? Si MMDA General Nick Torre. Alam niya kung saan babaha. Ay, yun na nga. Yung mga taong nawawala, alam niya saan makikita eh. Nasa yung tibok ng puso, di ba? Oo. Alam mo ba kung ano kanilang ginamit? Ano? Aba, simpleng-simple lang, mga kababayan. Tiningnan nila yung mga basurang nakabara. Nakabara sa mga drainage. At alam mo kung ano kanilang nadiskubre? Yung pala daw bahang yan, sa maniwala kayo at sa hindi, kay MMDA General Torre, sinadya daw yung baha na yan. Oh? Oo. Para? Alam mo ba kung ba't sinadya ang mga baha na yan? Bakit daw? Para kumita. Ang? Talaga naman, no? Pero ito ay medyo low-class na flood control project to. Para kumita yung mga tagatulak ng low-class. Yung mga tatawid at... tsaka mga masisiraan. Yung yan o, yung masisiraan, tutulak. Pati ba naman yung mga barya-bayang pinatulan nyo? Alam mo, iba very resourceful ang ating mga kababayan. Oo. Sabi niya, nagpalabas na ang MMDA ng tauhan para maiwasan ang paglala ng baha. Ang gawin nyo, arestuhin nyo yung mga naglalagay ng bara. Ha? Sinadya na pala yan eh. Sinasadya naman pala. Sabotahin na yan. Ibig sabihin, wala naman palang mastermind sa flood control. Hoy, batiin natin si Demi Go na postgrad internship. Tinapos niya ngayon. Ayun. Yan. Malapit na maging medical doctor to. Aba. Ito yung girlfriend ni Bench. Ba? Congratulations. Congratulations. Magiging doktor na, ha? At meron na tayong makukonsultahan ng Lebri. Importante yan, ha? Happy birthday daw po muna kay Julius Rayfel Bautista ng Tagumpay 1 dyan sa Rodriguez Rizal. Yan. At advance happy birthday to Ferdy De Jesus, lokal ng pilot, distrito ng QC, August 5 po ang birthday niya. Ayan. Yun, oh. At eto pa, mga taga Bislig City, Surigao del Sur, kumusta po kayo dyan? Kayo po ba ay binabaha dyan? Aba kung ganun, ay batiin na lang natin, ha? Binabati po daw ni Kadan Gala Jr. ang kanyang misis, ba? Kajeng, at mga anak na si Nicole, Dan Jewel, at Elijah Joshua ng Mahabang Parang Rizal East. Ayan. At shout out din sa mga taga Palawan South na patuloy na nakasubaybay sa atin mula kay Kuya Ricky Haka. Yun. Ang dami talaga nakasubaybay sa atin. Oh. At abangan po ninyo bukas ang special edition. Ipamalitan nyo na. Special edition ng Saganang Mamamayan. Yeah. Sakaling matuloy yun, pagsisisihan ninyo. Pagsisisihan ninyo pagka hindi kayo nakapanood. Di ba, Kuya Benny? Yan na nga eh. Ano, meron ka pa dyan? Yung mga taong nakakamiss kay Senator Marcoleta. Ayan. Bukas manood kayo. Aha. Yan. Happy viewing din daw po sa Research and Information section sa panguna ng Karani, Karod, Ka-Jel, Ka-Jong, Ka-Jeffy, at Ka-Gilbert kasama sang Ka-Jay. Binabati rin natin ang Ka-Ruth Javier ng Minchinbury at Manilin Kayabyab. Lokal naman ng Windham na nagdidiwang ng kaarawan sa araw na ito, July 30. Oy, happy birthday po. Masugid nating mga taga-subaybay dyan sa Minchinbury. Si Ka Jobert Javier, Bong Sonyiga, Ding Pesa
Ayan, maraming salamat po. Yeah. Ayun, talaga naman, oo. Ilang oras na lang. O Ilang yung minuto mga na lang, oo. nanonood sa atin sa Saudi, Ayan. ang aking kumpadre na si Chris Padilla at ang kanyang may bahay na si Marisa. Happy viewing. At hindi natin alam anong oras ngayon dyan, pero Saan yan, nagpapasalamat kami at lagi kayo nakatutok sa amin. Saan yan, Saudi? Sa Saudi. Sa Saudi ngayon, ang oras ay 12:52 p.m. Ayan, hapon. Hapon sa kanila. Yun. Oo, sa Saudi Arabia. Hapon pa lang Ayan. yun doon. Ayos. Ayos. Paano? O, paano? Kuya Benny? At gaya ng lagi nating sinasabi, kulang ang 1 oras at kalahati para maihatid sa inyo ang mga importanteng mga balita at makabuluhang balitaktakan dito sa Ganang Mamamayan. Yan po ang Yan. programang paborito ng bayan. At pag umaga naman, ay gising ho kayo ng umaga. Yes. Yo. Mga alas 5 ng umaga. Para doon sa 2 pogi. Yes, alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Huwag po kayo magpupuyat. Bye! Bye.